Di ibig sabihin na masayang ibang tao na ikaw din ay masaya. Amen? Minsan, yung iba sa atin, ang galing magtago ng kanilang nararamdaman. Minsan, hindi mo mahalata ang isang tao depressed pala. Anong itsura ng taong depressed at nalulungkot? Hindi man siya yung taong nakasimangot. Madalas sa mga depressed, marunong mag-fake, magbalat kayo. Pinipilit nilang itago ang kanilang sakit, ang kanilang lungkot sa pamamagitan ng kanilang ngiti. Pero yun yung tanong, sa gitna ng ating mga nararanasan pa rin na lungkot, paano kaya manunumbalik ang tuwa, ang galak, ang panibagong buhay sa atin? Well, first, my dear friends, I am inviting you, be grateful, be thankful, appreciate what you have. Amen? And the greatest prayer is being able to praise God despite your pain. The most powerful and most beautiful prayer is being able to thank God even if you have a problem. So say to your problem, Hallelujah! Ano man ang iyong pagsubok, sabihin mo, yan ang panalangin mo, Hallelujah! Sakit ba ng ulo mo, ang asawa mo, sabihin mo, Hallelujah! Parating na ang naniningil sa'yo. Ano sasabihin mo? Hallelujah! Matigas ang ulo ng anak mo. Hallelujah! Masakit ang katawan mo. Ang dami ng kumikirot. Sabihan mo yan. Hallelujah! Praise God. Despite your hurt, your pain, your problem, be grateful in the darkness. Kahit na ikaw ay nasa loob ng dilim ng iyong buhay, magpasalamat ka. Bakit? Kasi tandaan niyo po na kailangan din ng buto ang dilim para tumubo. Pag palagi ang buto nakabilad sa araw, matutuyo yan. May dahilan bakit hinahayaan ng Diyos ang dilim sa ating buhay. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit pagkamatay ng anak ng Diyos, naghintay muna tayo ng ilang saglit, ilang oras, isang araw, bago siya nabuhay? Bakit hindi ba pwede na pagkapako niya sa krus, nung nalagutan na siya ng hininga, bigla na lang siyang mabuhay? May dahilan ng Diyos. Tinuturuan tayo. Kailangan pa rin ang panahon para umusbong, para tumubo, para lumaki, para lumitaw ang bagong buhay. Huwag kang maiinip, kapatid. Naiinip ka kasi hindi ka nagpupuri sa Diyos. Nalulungkot ka kasi nagkukulang ka sa pagpapasalamat sa Diyos. You also need that problem. You also need that darkness in order for you to grow and to have new life. Yan yung una, ang mabuting balita para manumbalik ang tuwa sa ating puso. Praise God. Thank the Lord. Amen? But secondly, say to your problem, proclaim this, sandali lang ang problema. Lilipas din yan. That is the good news. In a few moments of time, in a few days, a lot has happened. Opo, sa mabilis sa panahon, minsan nabibigla ka, may nangyayari, may pagbabago. Kasama mo pa lang siya, nakipag-birthday kayo, kinabukasan nabalitaan mo, wala na ang kaibigan mo. Umaaraw pa lang, ilang saglit bigla, uulan, babagsak ang ulan. Napaka-sweet pa lang ng misis mo sa'yo. Pero ilang saglit, nag-iiba yung mood. Bigla na lang hindi kumikibo. Bigla na lang nagtatampo. Di mo maintindihan. Isang araw, napakalakas mo. Pero isang araw, kagising mo, minsan, hindi ka na makatayo. Ang dami mong nararamdaman, nakirot at sakit sa iyong pangangatawan. Isang araw, maayos ang iyong kabuhayan. Pero isang araw, bigla nalugi kayo, naubos ang lahat ng inipon niyo. A lot of bad things can happen in an instant. But also remember this, a lot of good things can also happen in an instant. In just 3 days, we have witnessed the Son of God from death, He rose again to new life. At kung ikaw ay talagang disipulo ni Kristo, huwag ka mag-alala. Sa maiksing panahon, kaya din gawin ng Diyos yan. You can instantly, quickly receive graces and blessing
from God if you believe. Merong mga iba, may sakit, sa isang pray over lang, gumagaling. Nangyayari po yun. Merong mga iba, ang tagal na nagbabayad ng utang. Pero pag sinagot ng Diyos ang dasal nila, pag tinamaan nila ang negosyo, hindi lang pambayad ng utang ang binibigay ng Diyos, sobra-sobra pa. Merong mga iba na hinahanap ang Prince Charming nila. Ang tagal na single. Pero dahil sa kaka-Facebook, nakakilala ng AFAM. Alam niyo yung AFAM? Hindi niyo po alam. O Google niyo, foreigner. Mabait naman. At nakita nilang happily ever after nila. Hindi dito sa Pinas, sa abroad pala. Maaaring dasal ka ng dasal. Wala pa rin yung sagot sa iyong hinihingi sa Diyos. Pero baka hindi mo napapansin. Meron ng binibigay na grasya sa iyo ang Diyos. Ano yon? Kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso. Kahit wala pang kasagutan ng ating mga suliranin, basta't panatag ang ating isip at may tuwa ang ating puso. Hindi po ba yun yung mahalaga? See, my dear friends, that God's suffering was just a few days, and yet it has transformed our life. At tandaan niyo po, mas mahaba ang luwalhati ng Diyos kesa sa anuman pagdurusa at sakit. Ilang araw po ang pagdurusa ng ating Panginoon? 3 days. Siya'y pinahirapan, siya'y pinatay, siya'y nilibing. Pero nung muling nabuhay ang ating Panginoon, ilan daw araw siyang nakasama ng kanyang mga alagad. Naranasan nila ang muling nabuhay na si Kristo. 50 days. Kaya nga meron tayong Pentecost. Yung 50 days, 50 araw, kasama siya, buhay, nakikain, gumawa ng milagro bago siya umakyat sa langit. Kaya akala mo, ang tagal-tagal mo nang nagdarasal, pag sinagot ng Diyos yan, tandaan mo, mas marami, mas mahaba ang mararanasan mo pagpapala. Pag sumasagot ng panalangin ng Diyos, hindi niya tinatapatan yung ating panalangin. Hindi higitan pa niya. At yan ang mabuting balita. Amen? Isa po sa mga mahirap na itanim na halaman ay ang kalamansi. Dahil pag tinanim mo, pag tumubo, umusbong, hindi naman agad mamumunga yan. Taon ang bibilangin mo bago ka makapag-harvest ng bunga. Ilang pong taon? 5 taon. Tagal po, no? Pero alam niyo po, pag nag-umpisa na tumubo, mamunga ang kalamansi, tuloy-tuloy na yan. Kikita ka. Ilang taon na pagkakakitaan? 10 taon. What is 5 years to 10 years? It is double of the amount of time that you have been waiting. And that is the good news. You may be waiting for so long. You have been suffering for so long. But remember that when God will bless you, it will be double your suffering. It will be double your hurt. When God will give you His grace, it will be double your problem. Bakit nalulungkot ka? Bakit nag-aalala ka? Baka nananatili ka pa rin nakabaon sa libingan ng kasalanan, ng problema, ng pag-aalala. Wala ang Diyos sa libingan. Ibig sabihin, wala ang Diyos sa mga patay. Muli na siyang nabuhay. Kaya ikaw, gustong maging masaya, samahan mo si Kristo. Mabuhay ka. Binibigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos. Tatanggapin mo ba? Ito ay ang mabuting balita. Sabihin natin sa ating mga problema, sandali ka lang. Sandali, ibig sabihin, madali ka lang. Easy ka lang. Sa tulong ng Diyos, chicken ka lang. Hindi man pagpapawisan ng Diyos sa iyo. Pero sabihin mo sa problema mo, sandali ka lang. Ibig sabihin, sa maiksing panahon, kayang lutasin ng Diyos anuman ang iyong pinagdaraanan na bigat at pagsubok. Amen? Rise, my dear friends. What does rise mean? R-I-S-E. It means remain inspired, strong in courage. Rise. Remain inspired, strong in courage. Paano ka makakatayo muli? Paano ka magkakaroon ng tuwa sa gitna ng dilim na mga problema? First, thank the Lord despite your pain. Praise God. Secondly, say to your problem, sandali ka lang, madali ka lang,
sa tulong ng kapangyarihan at grasya ng Diyos. May isang bagay na dapat huwag mong gawin pag ikaw ay malungkot. What is that one thing that you should not do when you are sad and disappointed? Do not make any major decision. Pag sobrang lungkot mo, pag sobrang disappointed mo, pag nai-stress ka sa buhay, huwag kang gagawa ng malaking desisyon. Amen? Because when you are at the lowest in your life, and if you make a major decision, you will choose the wrong thing. Halimbawa, pag gutom ka, huwag kang mamimili magro-grocery. Why? Because you will pick the wrong thing. Amen? Pag desperado ka, wala kang trabaho, huwag kang magja-job hunting. Amen? Dahil, pag wala kang choice, merong binigay na trabaho sa'yo, kahit na pangit ang trabaho, kahit hindi mo kaya, o kahit mababa ang sweldo, kukunin mo. Amen? Pag broken-hearted ka, huwag kang maghahanap na magmamahal sa'yo. Hindi po ba? Bakit? Because you will choose the wrong person. Nagtatanong ang marami, Father, may girlfriend ka ba? Ito po ha, para hindi na kayo nakikipag-chismis sa iba. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Ako mismo ang magkukwento sa inyo. Alam na rin po ng aking parents ito. Nung ako po ay nagpapari, nagkaroon po ako ng girlfriend. Nakilala ko po siya, nag-cross-enroll po kami sa isang university. Nursing po siya, kaklase ko po siya sa isang subject. So nagkaroon po kami ng mutual understanding. Hanggang di ko alam, girlfriend ko na pala siya. Pero I had to make a very hard decision. Sino bang pipiliin ko? Siya o ang Diyos? Dahil I was at the middle of studying, of becoming a priest. Hindi pwede yung namamangka sa dalawang ilong. Hindi po ba? Mahirap. You have to be faithful only to one so that you can give your best. Kung siya, siya. Kung ang Diyos, ang Diyos. So, I had to make a very difficult choice. So, it was very painful for me to say, hindi na tayo pwede, cannot be together. And sobrang heartbroken po niya. Alam niyo po nangyari, nung before kami mag-graduate, dahil nasaktan ko siya, nabigla na lang ako nung nalaman ko na buntis siya. Bakit nabuntis? Kasi naghahanap ng isang taong magpupuno doon sa nasaktang puso. It is wrong. It is not right to find a person to love when you are sad. That is why the very important question now is, what to do when we are sad and disappointed? Tatlong bagay lang po. Very simple things. Number one, walk. Maglakad ka. Yan yung ginawa ng mga disciples ni Jesus. They were walking. And what does walking means? Lumabas ka sa kwarto. Napakarami pong tao, pag malungkot, anong ginagawa? Nagkukulong sa loob ng kwarto. Amen? But that is wrong. When you close yourself in the room, lalong-lalo na pag pinatay mo ang ilaw, lalo ka madidepress. What you need to do is, you go out. You breathe fresh air. Walk. Ibig sabihin, you stretch. You exercise. And that is scientifically proven po. That when you warm up your bodies, when you exercise your bodies, you will feel good. Amen? Huwag kang magkukulong pag ikaw ay malungkot. At ang mabuting balita, pag malungkot ka, lumabas ka, ano ang sabi sa Ebanghelyo? Makakatagpo mo ang Panginoon. Yes, the Lord enters closed doors. But remember this, the Lord meets us on our way. The Lord is there journeying with us. Kaya nga, fight the temptation when you are sad to close yourself, open yourself, go out, and Jesus will meet you. That is the first one. Lumabas, maglakad. Pangalawa, talk. Narinig nyo naman po sa ating ebanghelyo. Malungkot, sinamahan ng Panginoon, naglalakbay yung dalawa. Tinanong sila, saan kayo papunta? Ano bang naranasan nyo? Nagkwento sila. Jesus allowed them to talk. Because remember, there is healing in talking. Pag ikaw ay nasugat sa iyong katawan, madali lang maghilom yan, basta pabayaan mo. Pero alam niyo pong mahirap na pagpapagaling, mahirap nagpapapabuti. Yung sugat ng puso, yung sugat ng loob, yung sugat na hindi natin nakikita. And how do you heal that? You heal that
by opening yourself. You talk. You tell your story. Kaya nga po meron tayong counseling. The next time that you have a friend or a family member that has a problem, listen to them first. Alam niyo pong problema na napakarami sa atin, we do not listen. Pag may sinasabi yung anak mo, pag may sinasabi yung kapatid mo, agad meron kang ibabat-in. Agad meron kang sasabihin. Hindi po ba? Please, listen. They just want to open themselves. Dahil may sugat dyan. Nasasaktan sila. Nakita nyo naman po, Panginoon, no nag-open up itong mga alagad, hindi siya nag-butt-in, hindi siya nag-interject. He just allowed them to talk. And a lot of us are yearning for that. Yung masabi lang yung kanilang sakit ng kanila. Lang kalooban. 'Di ba? Pagkatapos mong sinabi yung problema mo, ikaw ay okay na. So, if you have sadness in your life, talk. Say it to someone that you trust. At sino ba ang pwede natin pagsabihan kung hindi po ang Diyos? Amen? Thirdly and lastly, we pray. After walking, after talking, anong ginawa nila? Sama-sama daw sila salo-salo, breaking bread. That is the Eucharist. Nagdasal. At nung sama-sama sila, kasama nila ang ating Panginoon. Sabi, their hearts were burning. Nag-aalab ang kanilang puso. Sinong makakapagbigay ng tuwa sa iyong puso? Meron pong isang santo, si Saint Charbel, a Maronite priest. Napakaganda ng kanya sinabi. Precious stones cannot give you happiness because they are just stones. Bato lang ang mga yan. People cannot give you happiness. Why? Because people do not own happiness. Amen? A lot of us are sad. A lot of us are depressed sometimes. And he said that you cannot give what you do not have. We do not own happiness. How can people give you happiness? Most of the time, people give you disappointment. Pero sabi ng santo, only Jesus, only Christ can give you happiness. Why? Because God creates joy. God gives us happiness. Kaya nga palagi ko sinasabi, pag ikaw ay malungkot, magsimba ka. Pag ikaw ay malungkot, pumasok ka sa simbahan. Because joy is a gift from God. It is a gift of the Holy Spirit. Kulang ka sa dasal pag ikaw ay malungkot. Amen? My dear friends, many times in our journey in life, we cannot be free from sadness and disappointments. And yet remember these three things. Pag malungkot ka na, lumabas ka lang, maglakad ka. Pag disappointed ka, buksan mo lang ang iyong sarili. Mag-open up ka, mag-share ka sa iyong sarili. Pero pangatlo,
Huwag mong kalimutan, ang palaging nakikinig sa iyo ay ang Diyos. Ang Diyos na makakapagbigay sa iyo ng tuwa. That is why, always pray. Magdasal ka. Buksan mo ang iyong isip sa Diyos. Buksan mo ang iyong puso sa Diyos. At tanggapin mo muli ang tuwa galing sa Diyos.